Tanaw-tanaw mo yung nakalutang dyan, no? Tingnan natin na. Dito na pala itong design nitong Bataan Cavite Interlink Bridge. So ito po yung end of package 2. Ito na ang Bataan Cavite Interlink Bridge update dito sa Naik, Cavite. Ang first part natin dito sa area ng Antero Soriano Highway, Timalan, Concepcion. Dito ay na-demolish na itong mga kabahayan. Tapos yung next part naman dito sa Timalan, Balsahan, karon din na-demolish na yung mga ilang kabayan. Ito yung way papunta dito sa dagat area. At ngayon, ito na po yung part 3. Dito, matatanaw mo yung Bataan at itong Corredor Island. Dito makikita natin yung design kung ano yung magiging itsura nitong Bataan Cavite Interlink Bridge. Tapos may nakalutang dito. Ano kaya to? Sa likod, matatanaw mo na yung Bataan. Ito ang papunta naman natin dun sa may dagat area na to. Para may pakita ko sa inyo yung sitwasyon dun. So dito, yung gagawin project kasi kabayan na most likely dito daw dadaan. Tapos, kanyan, paliko yan. Ewan pa natin kung saan area ha. Kasi dito kung matatanaw mo itong paligid niya, puro mga bakante. Ano, puro mga damo lang. So most likely dito, kaunti lang mga bahay na tatamaan. Bilang lang. Unlike doon sa kabila, di ba? Yung unang dinanan natin doon, ang dami. Dito kasi diretso. Pwede nang rumekta papuntang konti sa dagat. Palampas ito ng Timalan, Balsahan. So naalala ko dati, ito kita mo tong binaw nila dyan, no? Parang ito palatandaan to yan. Nandito pa rin eh. So wala pang binungkal. Meron dito, kita mo yan, no? Kita mo yung bahay na na-demolish yan, yung kasama sa gagawing tulay. Makita ko sa inyo, may nakalagay na ng sticker eh. Dito lang, so far wala pang nagagawa dito. Ito pa lang. Punta galing kanina, oh. Tingnan mo yung area dito, oh. Puro mga karabaw lang. Ito yung na-demolish na ba? Ito pa rin, wala pa lang nadagdagan ng mga bahay demolish. Pero may notice siya dito, part ng Bataan Cavite Interlink Bridge. So yan yung na-demolish, oh. So yung gabi, nandito na tayo. Tingnan natin sa kabilang side ng mga bahay na to. Pero malaki din sa sakupin. So para yan yung update dito. Isa pa lang, so meron pang tindahan dito. Yan pa lang, oh. Pakita ko lang sa yung mga latest sa mga pagbabago. Yung ko na demolish yun. Ang sabi daw ito pa yata. Pero ko lang, kapiranggot lang tong bahay eh. Alright, so nandito na tayo. Ito na yung Timalan, Concepcion. Napunta natin ng beach. Mukhang bukas pa rin yata yung beach dito, no? Ito na yung part kung saan makikita natin ang dagat. Beach Resort. Aroma Beach Resort. Dito yung isang entrance, oh. Yun, bukas na. Hindi natin kung marami naliligo dito. So sa mga gusto mag-beach yan kabayan, ito perfect dito. Timalan Concepcion. May kita mo dun sa una, no? May nakalutang. Ano nga natin na.
Mas malawak yung beach. Ngayon tingnan natin yung area na may notice natin dun. No? Ngayon lang natin napuntahan ito ng mas maaga. Pwede pala dumaan yung motor dito. Oh. Buhangin. So far yung mga cottage nandito pa rin sa mga gustong maligo. Ganda maligo ngayon, hindi masyadong mainit. Ano, tinaman natin yung dagat saglit. Actually kung nandito ka, tanaw na tanaw ng mata mo yung Corridor Island, no? Saka yung Bataan. Yan, diretso itong tulay. Kung makikita mo dito, mga 32 kilometers bago makarating. So ayun sa plano, hindi siya didiretso sa Bataan. Hada ng Corridor Island. Di ba magandang pasyalan yan sa Corridor, no? Hindi ka nasasakay ng boat dyan para makarating. Sarap paligo ngayon ng lamig. Ayun, Bataan. Yan ang pinakamalapit makuha natin. Dito may nakalutang, ha? Tanaw-tanaw mo yung nakalutang dyan, no? Ayan. Yan po yung Bataan, no? Corridor Island naman ito. Although meron naman mga biyahe dito dun sa MOA, yung mga sakay ng mga ferry boats. Ganda na, dadaan yung sasakyan dyan, ha? Ito na yung longest water bridge sa Philippines pag natapos. Grabe, malulula ka dito, no? Ganda. Meron na rin ganyang similar na bridge yung Cebu Cordova Link Bridge. Pero naman, maiksi ito, mas mahaba talaga to. Nakalagit na ng dagat talaga. At least ngayon, meron na kayong idea paano dadaan, saan dadaan yung tulay. So para itong beach dito, bukas pa naman. At hindi dito, yan tayo mga barko nakalatag dyan. Oras bukas to. Aga. Pero nag-ooperate pa rin itong beach, sir. Kabila hindi na. Kabila hindi na. Sana lang dito, ito na lang. So ito mga bangka, sir, ito yung gamit nila, no? Gano'ng kalayo yung kuha nila, sir? Binabiyahe nila. Tapos yung pansin, may mga tinanggal na dito. Ano kaya ito? Hawak na. Ito dati dito. Wala na, oh. Para magbawas. Dito pa rin yata, tinangan natin status ng mga bahay dito. Meron pa naman dyan, no? Buo pa rin. Ilan lang dito ka ba yun? Mga mangingista, alin man nakatira dito. Matagal na rin sila nakatira dito. Sa JT at JT. JT ano yan? Oo, yung tataungan na Pasko rin na merong magbababa dyan ng langis.
Ah. Nanggagaling dito sa Monte, dito may tubo sa ilalim niya. Tubo sa lawa. Doon ang pinakatangke niya, doon sa may Monte. May tangke sa baba. Munting Mapino. So iba pala purpose yun sir, nakalutang dyan no? Sige, kala ko na yan sa tulay sir. O kaya yung mga gasolina, yan. Sir, gaano kadami ang matatanggal ang bahay dito? Mga ilan? Yan. Yan lang. Ito. Tsaka, ulit yan ka. So yung mga tatamaan dito sir, may relocation? Anong mo? Sabi. Malapit Location man yung Malapit lang. pabahay. Malapit lang naman Naik dito sir, di ba? Yung mga pabahay na. Oo. Nasa Naik Cavite lang naman eh. Yung pabahay namin yung babay, huhulugan din pala. Hmm. Hindi naman pala yung sabi mo sarili. Oo. 30 years. Hindi ba? Tumigil ka yun. Alright, so ito, nandito na pala itong design nitong Bataan Cavite Interlink Bridge. So ito po yung package 2. Kita mo to ha? Nandito tayo. Tama sir, nandito tayo. Tama to no? Nandyan tayo. So yung sa may Antero Soriano Highway, tama nga kabayan, magkakaroon doon ng rotonda. Yan yung rotonda. So diretso papasok dito. Timalan na balsahan. Tapos yung mga tatamaan doon ng mga bahay pinuntahan kanina, malapit sa Toda, dito yung malapit to. May tatamaan. So yung entry niya nandito, diretso. Yan. So sa balsahan pala sa dadaan sir no? Sa balsahan pala. Yan. Tama nga kabayan no? Dito maraming bahay yan dito. Yan. Kaya makakarang tatamaan dyan. Tapos ito Corredor Island. Ito matatanong ng mata to sir, Corredor Island ah. Oo, yan. So makakarating ka na ng corridor sa tulay, hindi na kailangan ng barko, bangka. Hindi na, ilang kol lang yan. Wala pa sa Ayan, dito yung tulay ka. Grabe. So parang lulutang lang to. Ha? Malalim na yan. Kano kalalim yan sir? Lampas pa na to eh. Yan lang, parang siguro to floating. Bago makakon yan, tagal pa. Tagal na proseso pa yan. Floating na poste pala yun. Kano kalalim yan? Pagka di pa, nasa mga 30 di pa. 30 lipa. Oo. Mga ilang feet yun? Metro siya ito eh. Oo. Metro. 30 na lipa. Hindi pwede ba ngayon? Malalim pa lang. Sige. Yan, so ito yan sir, itong PROW, yan na yung ano, tatamaan. Buong bahay ito sir no? Ayan guys. So kundi marami din dito. Ang relocation nila sir, Naik Cavite rin to sila no? Ayan. Parang sila halos magkakasama dito. Kakakapit bahay na rin sila. Yung sa likod nito, ano to, parang bukid. Diba? Ano, di poso? Ayan. Ha? O yan, kabayan, diretso. Makikita mo na sa mapa. Halos ko lang dito, puro ko na yung bukid. At yun na po yung update natin dito sa Bataan Cavite Interlink Bridge. So ito yung sa Antero Soriano Highway at dediretso to hanggang dun sa may Timalampasan, hanggang dun sa may area ng dagat. So unting-unting na visual na natin kung ano yung itsura, saan dadaan itong project. So itong nakabakanting area, most likely dadadaan yan kasi wala masyadong mga bahay na tatamaan. And then pagdating naman dito sa mga beach, ito meron pa kasing dito, beach resort. So most likely ito yung tatamaan kita may project, mga bahay na yun. No? Diyan tayo galing kanina. May mga tagging at yung iba naman dyan, pag na-demolish yung bahay, malilipat dito rin sa Naik Cavite. So mga ilang kilometers lang ay nandito na sila. Kasi karamihan ng hanap buhay nila dito ay nasa dagat din, mangingisda. So, kwanto, tinan mo, akalain mo pag may tulay na, diyan kadadaan, no? 32 kilometers yan. Talagang mapapa-amaze ka, di ba, sa dagat dumaan, no? Ang maganda ba nito, dadaan siya ng Corredor Island.
Kung nakadaan na kayo dun sa Cebu, yung Cebu Cordova Link Expressway, mas matindi dito kasi mas mahaba. So yun po yung update natin dito sa Tulay. So ang latest to nito, meron ng mga bidding. May mga Chinese contractor at iba pa. So yan abangan natin. At nabalita rin to, sabi doon nila na ngayon taon daw magsisimula